Magandang buhay, mga kanegosyo! Welcome back sa aking vlog. Ako po si Feli Guillermo, ang inyong lingkod dito sa Fabric Online PH Vlog. Ngayon po, ituturo ko naman kung paano ang pag-fill up ng 1701Q or Quarterly Income Tax Return na gamit ang graduated tax rates at gamit ang itemized deduction. I-open ang offline EBIR Forms Package version 7.9.4. I-fill up lang ang taxpayer identification number. Sa paulit-ulit mo na pag i-encode ng taxpayer identification number, mamemorize mo na. Then the RDO code. Automatic na mag-fill up ang aking mga taxpayer details dahil naka-encode na dyan dati. O, check ulit ng email address, dapat ay yung active na email address. Ang gagamitin nating form ay itong 1701QV 2018, Quarterly Income Tax Return for Self-Employed Individuals, Estates, and Trusts. New. Click lang. Tapos, tingnan ko dito. Yan na yung finil up ko nung nakaraang video na 1701Q first quarter 2023 na ang ginamit ko dyan ay ang graduated rates using optional standard deduction. So, ngayon, mag-fill up ako ulit para sa graduated rates using itemized deduction for the first quarter, for the year 2023, first quarter. Amended return. Amended return na ito kasi nakapag-file na ako. For the purpose na mai-demo ko, i-amend ko yung optional standard deduction. So, automatic na ang tax identification number, RDO code. Dito sa number 7, i-click ang single proprietor. Ang alphanumeric tax code or ATC sa line number 8 ay mixed income, graduated income tax rates. Yon. So, automatic na rin yung pangalan ko, ang registered address ng aking business. Fill up lang yung date of birth. So, babatiin nyo at ako at papadalhan ng regalo sa aking birthday sa September 20. Yan, ang citizenship, i-fill up din. Foreign tax number, wala po. Not applicable. Dito, claiming foreign tax credits, no. Excuse me. So, dito sa number 16, tax rate. Choose one for income from business or profession. So, ayan, graduated rates per tax table. So, yan ang gagamitin ko kasi nakapag-file na ako ng 2551Q noong April 25 or yung quarterly percentage tax na 1%. Tapos, ngayon, i-click ko itong itemized deduction. Punta tayo sa page 2. Ayaw mag-page up. O, dito. Ayan, yung teen, automatic. Dito tayo sa Schedule 1 for graduated income tax rate. Dapat naka-ready na yung computation natin para i-fill up na lang. So, sa number 36, line number 36, yung sales ko ay 42,000
832. Equal yan sa aking 2551Q. Yang amount na yan, ayan dun yung makikita doon sa aking cash receipts book na total from January 1, 2023 to March 31, 2023 na sakop ng sinatawag nating first quarter. Yung cost of sales. So, computed ko na yung aking cost of sales dahil nagbibenta ako ng tela. Ang aking regular profit margin ay 20%. So, ang cost of sales ko, standard na sa akin, usually ay 80%. So, 34,265 pesos. So, automatic nang mag-compute ang gross income from operation. That is, sales minus cost of sales. Yung sagot ang result ay gross income from operation na 8,567. Tapos, dito sa line number 39, gross, less allowable deductions. Dito na tayo. Number 39, total allowable itemized deductions. Yung itemized deductions, meron tayong dito sa ating income statement, meron tayong usually mga allowable deductions ay rent, salaries, transportation, taxes and licenses, supplies, ganon. Kung ano pang iba yung mga expenses. Basta, supported siya ng sales invoice at official receipts. Yan po ang requirement sa itemized standard deduction. Sa itemized deduction. Kailangan suportado ng mga resibo ang inyo pong mga expenses para ma-allow siya. Pag hindi siya suportado ng mga documents, i-disallow yan ng BIR. At pagbabayarin ka ng income tax. So, ang aking computed ko na ng aking total allowable deductions ay 4,928. 4,928. Automatic na siyang mag-compute ng net income dito sa line number 41. So, ang net income ko ay 3,639 sa 3 buwan. Ang liit, di ba? Taxable income previous quarters. Wala po tayong taxable income previous quarters. Kasi tapos na yung 2022. Na-file na natin yon. So, 0 lang yan siya. Non-operating income. Meron kasi akong other income. So, ilalagay ko dito yung aking other income. Income ko for aking bookkeeping service pag merong nagpa-file at nagpa-sulat sa akin ng libro. Wala akong amount received from partner or general professional partnership. Wala akong partners. Oh, sorry. So, number 45, automatic na siyang mag-compute na ang aking total taxable income to date ay 16,639. Number 46, tax due. 0 tax due. Kasi, pasok tayo sa exemption na 250,000. Ang 250,000 na exemption ay for the whole year. So, ngayong first quarter, ang nagamit lang natin na exemption ay 16,639. So, for the next quarter, second quarter, pwede pa rin tayong ma-exempt kung less than 250,000 ang net income. So, tapos na ako dyan. Zero na sa iba. O, balik tayo sa first page para i-check.
0 tax due. Pakita ko, lalakihan ko. Ayan. Tax due, 0, 0. Wala po. Hindi ko na ginamit yung aking 2307 kasi wala naman akong tax due. Ang mga 2307 or creditable tax withheld ay pwede pang gamitin hanggang sa ating annual income tax return. O, okay na. Isi-save ko. Ang aking file ay may V1. Ibig sabihin, ano na yan? Amended. Validate. O, validation successful. Pwede nang mag-submit. So, sa ngayon, ang amended ko na slow internet connection. Ulit. So, ngayon, ang updated ko na quarterly income tax return ay gamit ko ang graduated income tax rates using itemized deduction. So, sa buong taon ng 2023, yan ang gagamitin kong tax scheme. Submit successful na. Hihintayin na lang sa email ang tax confirmation receipt. Okay. So guys, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Paki-like po ang aking video, paki-share, at paki-click na rin din po yung follow button para ma-notify po kayo para sa susunod ko pang mga video na i-upload. Maraming salamat po!